Kuha po tayo ng update sa epekto ng transport strike sa gitna at Hilagang Luzon. May ulat on the spot si Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Russell? Connie, nationwide man ang ikinasang transport strike, marami naman sa mga tsoper ang hindi lumahok dito sa Region 3. Halimbawa na lang dito sa Nueva Ecija, may mga nakausap tayong tsoper ng jeepney na hindi sumali. Bukod sa iniisip nila ang maapektuhang mga commuter, nakakahinayang din umano ang kita. 500 pesos yan sa maghapong pamamasada o di kaya'y 1,500 pesos kung 3 araw ang tigil pasada. Sayang nakikita talaga. Kasi Dahil nga sa, siyempre, hinto ka, paano yung kakainin ng natin, mga pamilya natin. Pangangailangan na pang-araw-araw. Pag namatay kami ng isang araw, hirap eh. Maghahabol na eh. ang Autopro Pangasinan hindi rin sumali sa transport strike, kaya asahan ng mahigit 1,000 tsoper na papasada. Tutol man sila sa napipintong pagpapatupad ng Jeepney Modernization Program, hindi naman daw nila isasaalang-alang o isasakripisyo ang mga commuter. 80% na ng mga miyembro ng Autopro ang buo muna ng kooperatiba. Sa Pampanga naman, naglabas ng executive order ang provincial government para kansilahin ang face-to-face classes ngayong araw dahil sa transport strike. Modular learning at online classes muna ang ipatutupad para sa mga estudyante at mag-aaral. Nakabantay naman ang LTFRB sa mga transport group na makikilahok sa tigil pasada. Connie, ayon sa LTFRB, paglabag ito sa umiiral na regulasyon, kaya maaring makansila ang Certificate of Public Convenience ng isang tsoper kung lalahok siya sa tigil pasada. Dito naman sa lalawigan ng Nueva Ecija, walang naging problema sa sektor ng transportasyon. Kung merong mang hindi nakapasada ngayong araw, yan ay dahil coding nila. At yan ang latest mula rito sa San Jose City, Nueva Ecija. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.